po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan kong si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, wag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Hitori janai. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ulit ang Mag-usap Tayo, Vicky Osawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Maglulutas kapag nag-usap tayo. Ayan, andito na po kami. Tingin ko yung manager, I think the camera is not in proper. Onegaishimasu. Naputol ang ulo ko. Ano ba yan? Anyway, mag-greet muna po tayo sa... Ayaw niya? Ayaw mag-greet ang Merry Christmas ngayon ang aming Christmas. Ano, bakit kaya? Anyway, pasensya na po kayo na late kami ngayon dahil sa technical problem po na nangyari. Magandang umaga po sa inyong lahat at siyempre napakinggan nyo ang kanta ni Miss Ladine Rojas, Mag-usap Tayo. Di po ba? Kasi ang mga bagay-bagay dito sa mundo, lagi sinasabi, pinag-uusapan yan. Hindi tinatalikuran yan. Kailangan pag-usapan yan kasi ang buhay natin ay maraming pagsubok sa araw-araw. Kaya tayo nabubuhay dahil tayo sinusubukan ng Panginoon. Kaya never give up. Basta think positive lang po. Dahil yung power na ibibigay niyong positibo sa inyong sarili, yan ang magdadala sa inyo ng magandang future, ng magandang buhay. Kaya wag po kayo mawala ng pag-asa kung medyo burden kayo. Ang bayan, ganito. It's okay. Okay lang po yan. Let the God decide and move on. Baka naman let the God decide, nakatunga ka lang ganun, hindi ka nag-move on. Wala rin yan. Kapares po ng kasabihan, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Di po ba? Number 1, syempre, paniniwala sa Panginoon. Number 2, pakikisama sa kapwa-tao. Pagiging totoo sa kapwa-tao. Pagtulong sa kapwa-tao. Yan po ang mga importanteng bagay na dapat nating isipin sa araw-araw na pamumuhay. Although minsan, syempre, may mga excuses. Sabi nga, hindi, white lies naman yun di ba? Huwag daw kasi magsinungaling. Totoo yun. Siyempre, ang percentage, kailangan, mas mataas ang percentage, huwag tayo magsinungaling. Dahil yan ang unang magbibigay sa atin ng hindi magandang future din. Kaya lang sometimes, kaparis ng halimbawa, paano ka mabubuhay sa Japan? Kung wala kang income, maghihintay ka na lang ba? Okay lang maghintay, pero kahit paano, alam mo yung hinihintay mo, sigurado. Pero kung di sigurado, sana wag naman, di ba? Gagawa tayo ng paraan. So, ang mga positibong pag-iisip po ay number 1 nating ilagay sa sarili natin. Dahil ako nga po, minsan, nagiging negatibo rin ako. Pero pag halimbawa, ipipikit ko na lang ang mata ko and kinakausap ko ang Panginoon na kayo na pong bahala. Kayo nang bahala, Panginoon, alam nyo ang pangarap ko. Hindi lang para sa akin, para sa pamilya ko at makatulong sa kapwa-tao ko. So mga kababayan, kung may mga burden kayo sa araw-araw na pamumuhay na hindi nyo, ay kita yung tabako sa likod, manager, nakikita yung tabako, can you move the camera so that I look smaller? Ay, mali ba?
Teka muna. Naku, nakikita yung tabako kasi, no? The camera, anyway, I'm still sexy. So yan po mga kababayan, ini-interrupt ko lang yung mga positibong pag-iisip kasi po, ilalabas pa rin natin ngayon kung paano yumaman sa malinis na paraan. Ang buhay mo, hawak mo, mamaya pa abangan nyo dahil yan po ay ginawa ng inyong lingkod, Vicky Osawa. Inedit natin at tayo rin po ang nag-drive. Di ba, one man lahat? Di ba lahat? Ako na. Ano ba yan? Pero sarap ng buhay. Diba? Ngayon po, pasalamat tayo sa mga, syempre, sa mga besi-besi natin. Super actress na si Miss Jacqueline Jose at Miss Judy Ann Santos na nagsasabi na hindi kayo nag-iisa, andito lang po ang inyong lingkod, Vicky Osawa, na sa abot ng aming makakaya. At syempre, ang super kuya, ang super maestro na gumawa ng kantang team song na mag-usap tayo, Mr. Benny Saturno. Talaga naman binigay niya yung chance na, sige nga, gawin ko na lang ito para sa'yo. And on the spot, ginawa niya po yung tugtugin na yun na mag-usap tayo. On the spot po yun kasi nga, kung natatandaan nyo na i-share ko sa inyo, na paano ba nabuo ang mag-usap tayo? Ito ang istorya niyan. Kasi nung dumating po sila Sir Benny dito, kasama ko sila, ang wala akong ginawa kundi sa telepono, sige mag-usap tayo. Kasi po, since 2004, tumutulong na po tayo sa mga kababayan natin na nakikilala natin at humingi ng tulong sa atin sa abot ng ating makaya. And through them, na-experience ko po ang mga iba-ibang bagay at kaya po nung dumating si Sir, nasa sakyan kami, punta kaming Mount Fuji, punta kaming ganito, may tatawag sa phone. Ang lagi kong sinasabi, sige mag-usap tayo. So nung gabing yun, sabi niya, teka muna, ano ka no, grabe ang dami mong tulong. Sabi niya gano'n, kaya mo ba makipag-commit? Sabi ko, anong commit? Commitment sa Facebook. Sabi ko, alam mo ba ang Facebook? Sabi ko, oo, alam ko Facebook. Hindi ko nga lang alam yung Facebook page, kung ano yun. So, si Sir Benny po ang nagsimula niyan and with Miss Jacqueline Jose and Miss Ladine Rojas. Sila pong tatlo ang nagbigay sa akin ng feeling na kailangan gawin ko. And now, ang mag-usap tayo ay 3 years na po ngayon. Magpo 4 years na siya after this, wag pandemic, after this New Year. Magpo 4 years na po siya na andyan kayo na sumusubaybay at naniniwala sa inyong lingkod. Maraming salamat po. At bago natin sabihin ang aming tagline, syempre babatiin natin ang super director, walang kakaiba talaga, super talaga siya. Sabi ko nga pag nagbigay ni Lord ang blessing sa akin, paggagawa ko sa kanya rin ang movie ko, ang istorya ng buhay ko. Maikli nga lang siya, pero mahahabain ni Direk yan. And yan po, si Direk Dante Brillante Mendoza, alam niyo naman, super sikat sa buong mundo. And syempre, ang isa pang sikat dito sa Japan, Miss Beverly Cayman. Panoorin niyo po siya sa YouTube. I-check niyo po, Beverly Cayman. Siya po, di ba sabi niya kanina, story Janay. Kaya, story Janay. Hindi po tayo nag-iisa dito sa Japan. Kung meron man po mga problema, sa abot na aming makaya, kontakin niyo lang po. Mag-usap tayo. Pasensya na po kayo dahil alauna lang po kami sumasagot. Kaya lang po kanina, siyempre napansin ko na may emergency. So, tinawagan ko siya directly. Thank you so much, ma'am. Na talagang sinagot ko yung kung anong talagang problem niya. Dahil malapit na siya umuwi sa Pilipinas at namumroblema siya kung ano ba talaga ang ruling na kailangang sundan niya. So, yan po. O, kita mo, para ko si Darna, meron akong pakpak. Yan po. At syempre, ang ating tagline, bago ang lahat. Ayan na naman yung tabako. Kita na naman. Okay. Ang ating, wala na akong nakakalimutan, Miss Beverly Cayman. I'll see you next year, Miss Beverly. Ito po ang ating tagline. Ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin natin ang inyong mga problema na magkasama. At laging tatandaan, at lagi niyo pong tandaan, hindi kayo nag-iisa. Story Janay. Dakarami na sa story Janay yo, dari ka iriyo, zetay. Huwag po kayong mag-feeling na nag-iisa kayo sa mundo kasi pag na-feel mo yung nag-iisa ka sa mundo at merong pagsubok ang Panginoon sa'yo, dyan ka nangihina. Naramdaman nyo po dito sa Japan, napakaraming suicide. Bakit? Kasi nafe-feel nila, nagiging story na lang sila. Kasi mahiyaan yung mga Japanese. They're not open enough. Hell, I have this problem, can you help me with this? They're not. Hindi naman lahat. But mostly,
Mostly, masyado silang, anong tawag ba sa English, nakalimutan ko, yung ayaw nilang, sa bagay, maski tayo, hanggat maaari, ayaw natin pag-usapan yung buhay natin. But if you have someone in your heart, edi, let them, kausapin nyo po. Kung hindi nyo pa rin, ayan, may telepono na naman. Kung hindi nyo pa po kaya na makipag-usap mismo, i-share sa kapwa natin yung inyong problema, manalangin na lang po tayo. The most important is panalangin. Ako po kasi, pag halimbawang hindi ko masabi sa anak ko, hindi ko masabi sa asawa ko, hindi ko masabi sa friend o kung kanino, nagsusulat po ako, sinusulat ko yung problema ko. Sinusulat ko and then binabasa ko yung problema ko. And then, kung nasaan man ako, kung talagang overflow na ako, sumisigaw ako and that's it. Pinupunit ko po yung papel na yun na kung ano yung mga nagiging pain sa puso ko na iniisip ko na hindi ko alam ang sagot. And after that, magme-meditate po ang inyong lingkod and ask God for assistance. Yan po ang ating masabi ang opening natin. Siyempre, ulitin ko ang tagline, mga kababayan. I do hope na matandaan nyo ito. Dahil siguro pa magkakaroon kami ng Christmas gift. Ito pong Christmas gift ay gaganapin siguro by next week. Para po masaya, mamimigay po kami ng ilang gift. Kaya tandaan nyo po itong tagline. Baka kasama po ito sa mga Q&A namin. Ito na po siya. Ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin natin ang inyong mga problema na magkasama. At laging tatandaan, hindi kayo nag-iisa. Kaya nga mga kaibigan, samahan niyo po ako ngayon for 1 hour o 1 hour and a half dahil marami tayong chika-chika kapares ng balita na anong nangyari sa kababayan natin na 2 na pinatay ng Hapon. Bakit? Pag-uusapan po natin yan. At ang COVID tumataas, maski sa Okinawa call center, nagkaroon ng problema dahil nagkahawahan mismo sa loob ng call center. So marami pa po, marami pa, lalo na sa mga training visa. Standby lang ko kayo. Kung hindi nyo man po mapanood ngayon, mamayang gabi po, nire-live namin ito sa YouTube po. Mapapanood nyo siya. At pwede nyo pong isundan ulit, panoorin ulit sa Facebook. Anytime. Kung siyempre, oras na ng trabaho ng mga bandang 1 o'clock, hindi mapanood, sa gabi po, mapapanood nyo yan. At sa YouTube po, please subscribe. Onegaishimasu po. Okay, manager, can we go for buhay mo, hawak mo? Onegaishimasu po.
Sorry po talaga, grabe ang technical problem namin ngayon. Gomenasay, honto ni Gomenasay, alam niyo po, hindi ko alam kung bakit, but we're trying our best. Maybe from here, manager, here, from the mic. From here. Sorry po talaga, grabe ang technical problem namin ngayon. Gomenasay, honto ni Gomenasay, alam niyo po, hindi ko alam kung bakit, but we're trying our best. Maybe from Nalilito na tuloy ako. Oh my God. Sorry po, sorry. This technical problem we cannot solve at the moment. Lalo na po yung tungkol sa... Ayan, no, pinakikinggan ko na nga para malaman ko kung ano talaga yung technical problem. Honto ni Gomenasay po, medyo sinubukan tayo ng God. God gave us a trial that you cannot do any rash thing. You have to be earlier than you expect. Kaya yun po, nagluto kasi, nag-ano po kasi ako, nag-prepare ako kaninang sinigang para ulam namin. Nagalit ang Lord. Diba? Joke. Anyway, maraming salamat po sa inyong pangunawa at sorry to say, yung volume ko, okay na kaya? Narinig ako? Narinig niyo po ako? Narinig niyo? Kaya nag-double chin ko. Narinig ako, Miss Rica? Okay na kaya? Ma'am, paki po, narinig niyo po ako? Hello? Pa-comment po kung okay yung boses ko. Kasi mami, magdadaldal ako rito para akong maniki na walang boses. Di ba?
Manikin mitay na chat, kumaro kara. Kaya mga kababayan ko, okay lang po ba ang volume or do we need to stop? Ano po ba talaga? Ano ba nangyari? Miss Rika, can you check for me? May comment ba? Okay ba? Hello po. Miss Gatbunto, paki naman. Gusto ko pong malaman kung okay na po. Hello po. Okay, Miss Melanie Mapoy, okay na ang volume ko? Hello po. Eka, tignan lang natin dito, panunoodin ko na lang. Okay na kaya? Hello po. Ayan, okay na, okay na. Okay lang po ba ang volume or? Ayan na, okay na, kasi pinakinggan ko rito. Thank you po. Okay po, ngayon naman po, medyo, atama, ita ko na ito. Gumenasay po talaga. Nakakayaw to haskashi kedo demo gambarimasu mata. Mata laishu mo iriro monday atte mo minasan onto arigato andyan pa rin kayo. Although medyo naguluhan sila. Ayaan niyo po mono no sei nanda kedo gumenasay. Kaya po ayusin namin to. I-check po namin para po maging more clear. Maglalagay na tayo ng $1 million na internet. Meron ba nun? We need a $1 million na internet para hindi po, kasi parang problema po daw ata sa internet. Anyway, gumenasay po, yung pong pinag-usapan kanina, yung napanood nyo po na may gagagaga, yan po ay tungkol sa positive thinking na in a way na paano tayong yayaman ng malinis na panaan. Kasi marami po nagmamadali para yumaman, di ba? Tateba, example ko na lang po, nagpapasalamat ako dahil meron po tayong mga followers na tumatawag sa atin at sinasabi, Ma'am, meron pong nag-aalok sa amin ng ticket, sa inyo po ba ito? Yan po, napakasalamat. Ito lang po masasabi ko, sa mga kliyente po namin, sa mga followers po namin, sa mga nagmamahal po sa amin, at kami po ay buong pusong nagmamahal din sa inyo. Kung nakita nyo po, ang account is not Victoria Project Company Ltd, hindi po sa amin yan. Ang account po ng Mag-usap Tayo under the company name, sa YouTube Bank lang po siya, sa post office lang po, Victoria Project Company Ltd. Yun lang po ang account namin. Wala po kaming ibang account dahil meron pong tumawag sa atin na medyo error. No. Medyo error ang nangyari po in a way na may nag-aalok sa kanila. No? May nag-aalok sa kanila. May nag-aalok po na, teka muna, may nag-aalok po sa kanila ng ticketing, may nag-aalok sa kanila ng translation na hindi po sa Mag-usap Tayo. So be careful about it po. At maraming salamat po sa tumawag sa followers namin na nagbibigay po siya talaga ng alam mo yun, na suporta na, ma'am, kayo po ba ito, ganito. May nag-aalok po raw ng networking, may nag-aalok ng makeup, hindi po kami nag-aalok ng makeup, hindi rin kami nag-aalok ng networking. Wala po sa linya ng business ng Victoria Project na Mag-usap Tayo. Ang Mag-usap Tayo po ay we're more on translation, assistance sa mga kababayan natin kung anong kailangan nilang assistance at mga katanungan. Kaya mga kababayan ko, maraming salamat po sa suporta nyo na ina-announce nyo sa amin kung sino man po ang medyo something na nag-easy money. Di po ba? Kaya sana wag naman po niyang gawin yon dahil ang pagyaman po, kung yumaman ka sa hindi magandang paraan, na hindi mo naman pinagpaguran at nakasagasa ka, tandaan nyo po yan, mawawala rin kagad yan. At hindi lang yan. Hindi natin alam, di ba, kung anong magiging palo ng puwet sa atin ng Panginoon. So, wag po natin gawin yan. Yun po ang yung buhay mo, hawak mo. Next week po, pagbabitiin po natin na marinig nyo mismo kung anong ibig sabihin. Although na ipalabas po namin to last week. This time naman po, tama na muna ang chika. Tawagin na po natin dalang mga bali-balita tungkol sa Japan. Ano ang nangyayari? Tawagin po natin ngayon si Mr. K, game yamen ne. Game yatte runda mo ne. Kochiksi kudasayo negaishimasu. Alam niyo po, kasi di ba nakaka-enjoy ang game? Kaya yung edad niya, nag-i-enjoy din siya sa game. Kaya nakita ko siya nakagano, seryoso siya sa game niya. O guys, ngayon patawagin natin now, Mr. K.
Ano kayang balitang meron siya na very sad? Ayan, na-late siya. Kaparis ko kanina, na-late ako kasi nagluto ako. Naggiwa ako. Hi, dozo, Mr. K. Can you close that one, please? I will put the camera over here. Ayan, may tuwan. Sorry po, hindi namin masasagot. Okay, hi. What is up? Konnichiwa. はい、こんにちは。見えないかな。見えます。見えます。ただ、ちょっと遠すぎる、それは。Yes. いいですか。 Yes, I think I need to move. So you can go closer. Yes. Can you go closer here, Mr. K? More. Yes, ayan po. Ayan. Kita niyo na pati yung taba ako tuloy. Yes, sir. What's the first news? はい、こんにちは。Magandang tanghali po raw sa inyong lahat. はい、ファーストニュースです。 First news. ファーストニュースです。フィリピン女性を2人殺した死刑囚、デスセンテンスが、刑務所で亡くな What りま is した。 sentence? デス sentence? センテンス。 Death sentence to death. Yes. Okay po. はい。 2人のフィリピンのババイを殺した犯人なんですが、はい。死刑になった。 Okay. Ano po yun? Meron po kasing case. Ito pong case na to, I think, itsu desu ka, ko no これ case? 一人は、一人を殺したのは1999、 In 1999, may pinatay pong isang kababayan natin. Where? 横浜シティのマンションで、27のフィリピンの女性 27 years old. Kala ko 27 na Pilipina ang pinatay eh. Sir ha, you're making me funny ha. Sir, okay. So, 27 years old na Pilipina pinatay po sa Yokohama nitong Japanese na, what is the name of the Japanese? The name? 犯人の名前 Haning no namay. 広志野崎 Hiroshi Nozaki, wow. 死んだ、はい61 years old で亡くなりました。 At they, 61 years old po, naman. Hi. でその一人の横浜の女性をはい殺したのは、お聞こえお願いします。その女性の首を布団シートでこう圧迫して殺したが1999ですね。はい。でもう一人の方は Can I do the talking, please? Please? Okay. Noong 1999 po, pinatay isang kababayan natin dito sa Yokohama. Siya po ay nag-iedad ng 27 anyos. Ang ginawa po sa putong pinasok at sinakal. Hi, that was in 19... もう一人は、And the other one is... 2007 In year 2007 po. sorry 2008 Sir, give me the real answer. sorry Sir, we have to be very, sir. In year 2008, pinatay naman ang pangalawang kababayan natin. Pangalawa po siyang pinatay nitong si Mr. Nozaki. Hi. でこれは東京のマンション Sa loob po ng Tokyo Mansion, ito nangyari. 22 years old のババエ Ang bata, 22 anyos lang po. を絞め殺しました。ごめんなさい、sorry 絞め殺しました。 Sinakal din po, sakal din. Hi. その後に Tapos, チャプチャプして pinagputol-putol po. Pinag-chop-chop-chop-chop siya. Hi. その死体をリバーに捨てました。 Tinapon po yung mga katawan sa river. Hi. それで、Nakalungkot namanそれで捕まったんですが、 Nahuli man siya. Nahuli po. Nahuli naman si Mr. Nozaki after nung second. Hi. 2012に、ジャッジが出まして、 So, nakuha po siya nung, nahuli naman po siya, kaya lang in year 2012, tumagalang ang case, lumabas ang judgment noong 2012, hi. で死刑
So, ang naging judgment is sentence to death. はい。です。はい。で、この方、もともと病気だったらしいんですが、内臓のあれのため、これは13日、This month Sunday に刑務所で亡くなりました。61 years old。So, sa loob po ng kulungan, doon siya sindan desu ka? 内臓ですね。慢性肝不全というもう、はい。肝臓のSo, cancer is what, manager? Liver problem po. So, ulitin ko po, bubuin ko ang istorya ni Mr. K. Ito pong Japanese na to ay may pinatay na 2 Pilipina. Yung isang Pilipina, pinatay niya sa futong at sinakal niya. Yung isang Pilipina naman pong kababayan natin, sinakal niya at pinagputol-putol niya ang katawan at itinapon sa river. And kung hindi po nagkakamali, alam ko, pag putol-putol niya, nilagay pa ito sa washing machine. So anyway, yan po, 2. Nung pangalawa na, nahuli na siya, nakulong siya, ang judgment lumabas noong 2012. 2010でジャッジメント出たじゃないですか。12年でしょ ?2012 年。それで今、12年、今2020年じゃないですか。なんでその学校、ジャッジメントなったなのに、そんな学校、8年かかった？なんでですか？これは多分、病気で入院、病気の、はい。なんていうんだろう。治療を受けてたんですね、刑務所の中で、ジェルの中で。From 2012, sir? So anyway, yun po ang anong balita nito. Bali, ang nangyari po, in 2012 siguro, nakitang may sakit-sakit din siya, may rason din, kaya pinatagal pa bago siya dapat bitaya. Siguro, honto, yaran, ang shike yaron desu ka? これは法務大臣がスタンプを押さないと、ずいぶん長くセンテンス・オブ・デスでもずいぶん長く生きてる人もいますし、その辺ははっきりとしたあれは多分ないと思います。何年でですっていうのは。それは調べてないんですか、Mr. K? そう。Okay. 今度調べてくださいね。どうしてね、kasi 2012 na-judge na siya. Bakit tumagal pa? So anong rason sa loob ng kulungan? Anong judgment ang nangyari pang iba? Yan po ang unang balita natin at ang pangalawa. 2番目お願いします。これはコロナのニュースなんです。tungkol naman po yung pangalawang balita po natin tungkol sa mga nasa call center, mga call center, ito pang ang pangalawang balita. Yes, sir. クラスターが今非常に多いですね。Okay, cluster po talagang yung hawa-hawa, di ba? Ang dami. これ沖縄のニュースなんですが、ito po ay nangyari sa Okinawa. Gomenasai. で、沖縄での方が、皆さん学校でもそうだと、歯磨き。Di po ba sa eskwelahan din minsan nagtutoothbrush? Yes, sir. Toothbrush を何人も一緒にやる場合があると思うんですけど、皆さん、はい、トゥースプラッシュタイムっつって、もう何人もなると飛びますね、唾液が。それでクラスター。15人、15 people. Okay, can I do that talk? Okay. Okay, ganito po yan. Sa Okinawa may isang call center. Inasabi po ni Mr. K, yung po ba dito sa Japan, kasi maski sa school, di ba? Pipila, lahat doon nagtutoothbrush. Yung puro, yung tawag doon, yung spread nun, ay nagkaroon ng hawahan dito sa call center. Kasi maski sa school, ang attitude talaga, pipila para mag-toothbrush, dito sa call center, parang nangyari. Demo, at the call center, storyやるんじゃないですか？一人一人なんですけれども、何人、時間が、ほら、スクールだと、お昼休みの時間短いですから、何人かで2人、3人で並んでこうする。そう、コールセンターそうなってるんですか？
並んでるんですか？それでクラスターになるんですか？飛びますね。並んでまあちょっと離れても並んでやってると、それで洗面所でやっぱり同じ時間にセームタイムセームプレイスでなる。でクラスターになったということ。How many people cluster? 15 people. So 15 tao po yun. Mina, so kung kaya siya, naning irin desu ka? それは15人の感染するクラスターがコールセンターで発生したということですね。So, ibig sabihin na po, hindi po nilagay kung ilan talaga yung ilan yung nagtatrabaho doon, pero 15 po ang nagkahawahan ng corona. Kaya ingat po kayo, wag basta magtututbrush pala kung saan-saan, tsaka yung lipad pala noon, no, nakakahawa, nakakatakot. So, ba, yan po ang pangalawang balita. So, sir, what's the third news? So, ang third news nyo po ay galing po sa inyong lingkod dahil nabasa ko po tungkol sa amnesty. Ito po ang sinasabi tungkol sa amnesty na mangyayari. Okay, sir, I'll be the one to talk, ano? Sorry. Ito po ang unang balita. Ito po. Japan began reviewing the detention rules following the death in June last year of Nigerian man in his 40s who went on hunger strike over his prolonged English kasi detention at Immigration Center in Nagasaki Prefecture. Kasi po merong isang hungry strike ng isang Nigerian na hindi siya kumain, natagal siya nakakulong. Ito po ay nangyari sa Nagasaki Prefecture. So from here, nagkaroon ng mga issue na ganito kasi ang Japan rules ganito. Basahin pa po natin. Some immigration centers have allowed detainee out on a short-term provisional release to halt protests and hunger strikes only to detain them again a couple of weeks later according to the group. So yun po ang nangyari. Ngayon po nagkaroon ng issue, meron po isang grupo, eto na po siya, ang isang group ng mga organization dito ay nagkaroon ng pagkakaisa. Humingi po sila ng pirma sa mga tao. At ang nakuha po nilang pirma ay napakarami na magbigay tayo, nagsabit po sila. Isang grupo po ito ng mga organization dito sa Japan na ang sinabit na pumirma na agreement na magbigay ng amnesty ang Japan sa mga nakakulong, nakadetain sa loob ng kulungan na ayaw umuwi sa bansa nila. Alam niyo kung gano'ng karami? 17,571 ang pumirma na kailangan talagang magbigay ng amnesty ang Japan. Although hindi pa po ito approved, pero pinag-uusapan na po. Kasi we have the right kung ayaw po nating umuwi pa. Lalo na yung mga talagang nag-apply ng refugee dito na may problema sa bansa nila ay minsan hindi kagad na-approvean yan at pag ayaw mong umuwi, ikukulong nila. Pag kinulong nila, kahit ilang taon talagang ayaw umuwi, wala kang magagawa dahil we have the right. As a human rights po yan. Kung ayaw umuwi, pag sinabing kulong, ay talagang pakulong. I remember banggitin ko po si Mr. Hiro na talagang sinabi niya, sige, kulungin niyo na lang po ako. Hindi ako uwi ng bansa namin. Diba? Dahil siya po ay half. So, isa po yan sa pinag-uusapan ngayon tungkol sa amnesty. And we do hope and pray na sana mangyari na po yan. Not only sa mga nakakulong, sa mga kababayan natin, sa mga hindi lang kababayan natin, ka-foreigner natin, na medyo OS sabihin na natin, na nandito sa Japan na gambatteru. Desho? So what can you say, Mr. K, about the foreign people here in Japan? Can we talk about it? この日本もやっぱり外国人の方がいないと仕事が今ね少ないですけども、でも外国人の方が今非常に頑張ってもらってますから、日本の経済が動いてると思いますね。やっぱり、外国人の方の力です、やっぱりパワーです。So 今は日本は良くなってるんですか？外国人がいっぱいいるの。どう思います？日本人の見方見て。ですね。まあ日本人の人って仕事があんまり今ね
したがらないですね、コロナが怖いから。そうですか、コロナだけじゃないですよ、悪いけど。だから外国人の方のやっぱり、力で日本人が当たらないところ、外国人の方でパワーで頑張ってもらっているというのは非常に大きいと思いますね、やっぱりね。So you need foreign、外人が必要ですか？必要ですね、やっぱりね。必要です。いろいろな必要の部分あるじゃないですか。例えば日本では私31年なんですけど、日本では年寄りが多いと計算. Di po ba? Mas marami ang matanda kaysa sa bata. Dahil hindi nanganganak ang mga Haponesa. They always stick to be a single person. A single man, a single woman. Diba? That's why walang nanganganak. At mga anak man, bibilang na bilang. Diba? At open dito, syempre, ang magpa-abortion. Kaya po, ang talagang nangyayari is for me, Mr. K, I think you need people here not just because the Nihonjin nga shigoto shinai janakute. I think you need people because your counting here is more on older people. Diba? Toshiyori ga osugiru. Sude Nihonjin wa nakanaka shinanai. Sugoi yo ne. Gambatteru no. Kasi po ang balance sila ng pagkain, napansin ko sa mga may edad pa, maski yung biyanan ko, 92 na, 91. Tabi mo no nga, sugoy kinistero no. Kasi po tayo pag kumain, heki, di ba? Sila po talagang balancing nila, very, very good. Hindi ko kaya yon. Hindi ko kaya balancing. Basta kung kain ako kung gusto kumain. Ne? Kasi balancing mo, yaru kedo. Demo tabe tayo, kitabe riyo. Dati, itsu sino ka, wakanay dyan. もしかしたら朝寝て今日寝て明日の朝起きないかもしれない。おいしいものを食べれなかった。貧乏で苦しいで嫌じゃない。ある時は食べればいいじゃない。でも気をつけた方がいいよ。mahirap magkasakit siyempre. Kayaだから日本人がね頑張ってるけれどもでもなかなか仕事がね。今の若者どう思います？日本人の若者。日本人の若者、そう、よくコンビニ夜行くとやっぱり外国人の方多いですよね。今どこのどういうこと？店員さんのスタッフが外国人の方が夜ね。夜中ミッドナイト。Oo nga. Gomenasay na. Kaya open po, maski 7-Eleven, convenience store, marami ng foreigner na nagtatrabaho. Kasi ang sisipag po natin talaga Ang sisipag talagang meron tayong goal para sa pamilya natin. Talagang tayong mga foreigner dito, syempre, lalo na sa mga kababayan ko, nag-a-abroad tayo. Why? Because of the family. We work very hard because of the family of our loved ones. Ang Japan po kasi, dito ang mga bata, napansin ko, they love their family, of course. They care for their family. Kaya lang, hindi sila talagang open heart, deep na talagang, okay, arubaito ako kasi bibili ko si nanay ko ng ganito. Meron din naman, not all. Pero tayo kasi pag meron tayong kinakaing manok, sana kumakain din ng mga kapatid ko, ang nanay ko, itong kinakain kong masarap. Yun ang iniisip natin Minsan nga, huling patak na lang ng coins natin dito na yen, hanggat maaari iniisip mo yung pamangkin mo, yung pinsan mo, yung lola mo, di ba? Imbis sa sarili mo, iniisip mo yung pamilya mo na mabigyan sila noon. Yun ang gagastusin mo para sa kanila, lalo na ngayong Pasko. Iniisip na natin yung mga inaanak, iniisip na natin si lola, si lolo, si pinsan, si pamangkin, lahat. Mina soda, Philippine wane, Christmas wane, kanarasu, itoko, meiko, obachang, ojichang, nanay, tatay. Minsan nga, maski kapitbahay mo na close kayo, di ba pinadadalan mo rin? Which is true. Ganyan tayo magmahal. Ganyan magmahal ang mga Pilipino. I'm not very sure with other country. I think they, meron din po silang ganun. Pero ang Pilipina, very, very loving talaga. Sa Japan naman po, hindi. Kasi hindi sila lumaking ganun, Shoganai, nihon ga sore, mukashi kara mite nai kara, kasoko. Kochi no kasoko dake, first kasoko dake mendo miru no. 2番目のkasoko to ka, itoko to ka, kyodai no kodomo to ka, 気にしないじゃん。
ね、病気なんだ。お金持ってって、病院行ってお金持ってって、お歳暮とかなんとか。そうじゃん。でも私たちそうじゃないんだよ。いつでも加速。Kaya nga po na ina-advise ko sa mga dakara Nihonjin to ne, Philippine jin to keikon sabay wa, kanarasu kasoku mo keikon shiteru kibun naranai to dame. Isipin po natin, sinasabi ko sa mga humingi po ng advice sa akin, sa mga Japanese, ano sa tingin mo pag nag-asawa ba akong Pilipina? Anong una kong dapat gawin? Ang unang sinasabi ko po, pag pinakasalan mo ang Pilipina, isipin mo pinakasalan mo buong pamilya. Kasi po ganyan tayong magmahal sa ating pamilya. Hindi natin kayang itayo lang ang sarili natin na yung iba ay nandun pa. Hanggat maaari, maski pa nagigipit na tayo dito, yung nasa baba, inuuna nating isipin yan. For me, ganun po ako. Siyempre, may kanya-kanya po tayong paniniwala, may kanya-kanyang opinion. Then mo, Mr. K, we'll change the topic. What is the healthy tip for today? Healthy tips. Healthy. Genki. 元気です。前はね、10分の歯磨きでしょ 10 minutes, sila na ipin mo nun. And then last week, what is your, last week may healthy tip. This time, what is your healthy tip? 10 minutes. Huh? Healthy. Manager, what is healthy tip? Can you explain it to him in Japanese? 健康のコツ。健康のコツ。健康のコツですか？ Yes. 健康を保つコツ。Yes. We expect you every week give us unhealthy tips. Yes. Play game. Game? Game. なるべく Yes, sir. なるべく太らないよ。束にならないように。Excuse me. いや、そうです。 Teka muna, sarado ang camera. Sarado muna ang camera niyan. Bakit na ba ang pinag-uusapan? Hi. 多分 maybe akoのweight は20 years old から same です。 Oh, hindi siya tumataba kasi. Meron ganun tao, mula daw 20 anyos siya, pareho pa rin ang katawan niya. プラスマイナスありますけども、だいたい How many kilo? 63, 4 kilogram weight. Oh, always? Oh. Waist size same. Oh. Maybe 68. Wow, okay. Oh, yung po ang tip niya ngayon, kailangan wag tumaba. Alam niyo, malapit na ako magalit dito eh. Mataba ang pinag-uusapan eh. Magalit kaya ako? Joke. Thank you, sir. I know I'm not that big, but thank you for your healthy tips for today. So, healthy tips, wag po tayo magpataba. Nagsalita Anyway, honton ni arigatou gozaimasu. See you again next week. Onegaishimasu. Thank you, sir. Thank you. Yan po si Mr. K. Palakpak na lang tayo. Yan, K. Diba? Yan si Merry Christmas. Sugoy, Mr. K. Thank you po. And this time, syempre, pahinga muna tayo, ang Lola. Teka, pagkatapos ng Jingle Bell. Always fine is to right and I wanna open. Ayan. Ngayon, oh yes, of course, Happy New Year. Ngayon po, papahinga muna ang Lola. Commercial Manager. Onegaishimasu.
makikita nyo, andito po kami sa Yamanashi, sa Hokutoshi. Kung makikita nyo po, ang tubig na galing doon ay ito po sa juice na ito na ginagawa namin. Ito po ay galing sa bundok dito po sa Hokutoshi. Dahil talagang makikita nyo ang yan. Patag ipopokus po natin ang tubig galing po dyan dito. Kaya wag nyo pong kalimutan, ang tubig po namin ay very special. Talagang very special para sa magandang immune system natin. Naubos ko. Ang sarap. Super yummy. Kumontak lang po kayo sa amin. Onegaishimasu, yan po ang aming tubig ng Victoria Natural Juice. Ayan, napanood nyo po ang aming commercial. Siyempre, ang aking super drink, J&B. Siyempre, tama ba yon? D&J pala. Mali na naman ako, Miss Rika. Seryoso ka dyan sa telepono. Ayan po ang ating inumin. Siyempre, alam nyo, simple lang itong drinks na to eh. Itong drinks na to, luya lang po siya at saka yung lemon na nilalagay ko. Ang what's good with this, yung tubig niya po ay galing sa bundok. Yun ang nakaka-healthy dyan. Inom muna tayo. Kasi di ba, lalo ngayon nakikita nyo sa YouTube, nakikita nyo po yung mga commercial na nangyayari. Di ba? Hindi na commercial, mga ilalabas ng kaba. Nakakaliit daw ng tiyan. Pero ako ba't di lumiliit? Pero, continuous lang po. Don't give up. Ang Victoria Natural Juice po ay nandito always. Hindi po mawawala ito. Ang maganda po kaysa dati, malaki siya, mahirap mong bitbitin. Ngayon, ganitong kalit na siya, mabibitbit mo na sa bag mo kahit saan ka pumunta. So, yan po ang ating Victoria Natural Juice. So, yoroshiku onegaishimasu. At nakita niyo po, meron kaming translation, meron kaming ticketing, meron po tayong serbisyo para sa inyo, iba-iba. So, any assistant, tumawag lang po kayo sa aming numero 090-9343-0123. Sunod, lalagay ko yun sa bamin, di ba? Yung numero po. Lalagay natin yan, i-edit na lang po natin yan. Para hindi ko na sabihin, Anyway, maganda rin naman chika-chika yan. So, kailangan nyo po more on assistant at mga translation, ticketing, QR code. Kung halimbawa kailangan nyo po ng assistant for guidelines ng QR code, andito po kami. Actually, libre kasi yan online, ang mga QR code. Ang passport online, libre din po yan. Pwede kayong mismo ang gumawa. Kaya kung kailangan nyo lang po at hindi nyo magawa, andito po ang aming serbisyo. Mag-usap tayo by BK Osawa team. Ang working hours po namin is from 1 o'clock until 5 o'clock. At close po kami tomorrow. Sarado po kami ng Tuesday. At magsasarado po kami this January. From January 1 until the 5 po, wala kaming pasok. So, wala pong trabaho ang inyong lingkod. Mag-usap tayo pero magla-live po tayo para makita naman natin ano ang nangyayari namang New Year at Christmas dito sa Japan. I-announce po natin yan sa New Year time kung anong mga pagkain ng mga hapon. Okay po, ngayon, this time, alam ko excited na kayo sa mga training visa na namumroblema. Ano ba talaga? Nakakaloka na. Anong dapat gawin? Totoo ba yun? Hindi ba totoo yun? May guest po tayo ngayon. Ang guest po natin, isang kababayan natin na talagang straightforward siya na training visa dito at tinapos niya ang kontrata. Okay, dahil ang nakita po namin yung aming si Mr. K na oras na raw, kailangan daldal pa ako ng daldal.
Okay, Mr. Blank, magkukwento po siya kung anong nangyari sa kanya dito at kung anong mga dapat nating gawin. Sir, alam ko, isi-share mo sa mga kapatid nating mga ka-training visa natin dito sa Japan kung ano ang mga step-step. Unang-una, gusto ko pong malaman, ilang taon na po kayo dito sa Japan? Magandang hapon po sa mga tagapanood po ni Yes. Ma'am Vicky. 3 years na rin po ako dito sa Japan as technical trainee. Okay, 3 years na po siya. So, ilang taong ka na bale nung dumating dito? Palakas daw ng boses kasi hindi marinig. Pasensya na po. Bali, 29 po nung dumating po ako dito sa Japan. 29? Years old po. Ilan taon ka na ba, sir? 32 na po. Wala sa beauty niya. Ayoko lang ipakita daw siya. Kasi, alam niyo ma'am, yung privacy matters, di ba? Kailangan i-secret-secret natin yan. Pero pag nakita niyo talaga mukha siyang baby face. Ay, salamat po. Yes, okay, sir. So, ano pong mga na-experience nyo in 3 years time? Dito po, technical intern trainee sa Japan. Maganda Anong tawag po dyan, sir? Sorry. Technical intern trainee po tayo sa Japan. No? Galing po tayo sa Pilipinas. So, meron po tayong procedure na kailangan sundin doon sa Pilipinas. Then, pag na-complete natin yung procedure sa Pilipinas, na-interview tayo ng magiging employer natin dito sa Japan. Opo. May procedure po tayo na sinusunod hanggang makarating tayo sa Japan. So, alam po yan na ating po mga kababayan na technical intern trainee. So, doon naman po, na natapos po natin yung ating pong 3 taon na serbisyo dito sa Japan at tayo po yung nandirito pa rin sa bansang ito at gusto pa po natin na ituloy yung ating pong pagtatrabaho, meron pong inilabas ang gobyerno nung nakaraang taon na bagong resident status, yung pong tinatawag natin na SSW visa. Okay po. Pwede naman po tayo dyan. Ano po tawag doon? SSW visa. Yung pong tinatawag nating specific skilled worker, meron po tayo niyan. Oh, pwede na. Yes, ma'am. Last year lang po yan na ilabas ng gobyerno ng Japan. So, tayo pong mga technical intern trainee na nakatapos po nung 3 taon or 5 taon po natin na serbisyo dito sa Japan at nandirito pa po tayo. At gusto pa po natin siya na ituloy doon sa SSW visa na tinatawag natin. Pwede naman po yan, mga sir, mga ma'am, na gawain natin. Basta prior po, doon tayo mag-proceed sa paglipat dyan, i-notify na po natin yung ating pong kaisya at yung ating pong kumiyay na tayo po ay may plano na gawin itong paglipat na ito pag natapos tayo ng kontrata sa kanila. Para po, kung natapos ka at kailangan mo yung mga requirements na manggagaling doon sa kaisya mo at sa kumiyay mo, mai-release nila po yan sa inyo at maibibigay po nila sa inyo. Gano'n pong katagal yung dapat sabihin? Siguro po ma'am, kung halimbawa matatapos 3 years, sabihin natin 3 years. Sa loob ng 3 years, nagpaplano po kayo niyan, matatapos na po kayo pagpalagay na natin next year, January. So prior po siguro dyan or mas maaga pa, pagpalagay natin March kayo matatapos, 3 months prior na matatapos yung yung kontrata nyo doon sa inyong current na kaisya, mag-feedback na po kayo sa kumiya at sa kaisya. Kasi 3 months. Opo, hindi rin po kasi biro yung pagpe-prepare ng mga documents. Yes, totoo yun. Hindi lang naman po yun yung ginagawa po nila. Meron po silang iba pang bagay na ginagawa. Yes, totoo yan. Po, prior na mag-proceed kayo doon sa susunod na step na yon, alam po ng kumiyay ninyo at alam po ng kaisya ninyo na kayo ay may planong ganun na paglipat, magkakaroon po ng smooth yung transition. Wala pong magiging problema along the way na kayo ay lilipat doon sa ganoong resident status. So, ibig sabihin po, mga kababayan ko, sinasabi po ng ating kababayan, si Sir, na kung kayo po ay training visa ngayon and you're still willing to stay here sa Japan, pwede palang tawag doon SSWV. Opo. So, ang tawag, SSWV po raw ang tawag doon na pwede kayong mag-change status. Opo, parang next level po nung technical intern trainee, parang gano'n po Mas maganda po siya kasi nandoon naman po, ma'am, sir, yung details nasa website po ng gobyerno po yan, ini-explain po nila doon sa immigration po. Kung paano, pwede rin nyo pong itanong yan directly doon sa immigration office na pinakamalapit sa inyo, yung nakakasakop sa inyong lugar. Pwede nyo po yung itanong doon, then i-check nyo rin po sa mga website ng gobyerno. Meron po yan, ma'am. Then nandoon din po yung schedule nila ng mga exams
na ibibigay po nila. May May exam. exam po siya, ma'am, para po doon sa mga trainee na lilipat sa ibang category ng trabaho. Pwede naman po yun. Basta mag-take po tayo ng exam, itanong po natin doon sa mas nakakaalam para po meron tayong procedure, meron tayong sinusundan, maging smooth lahat po yung paglipat natin. Okay. Kung halimbawang ayaw mo lumipat, gusto mo pa rin magstay, pwede ka rin ba nilang bigyan ng SSWV? Doon sa dati mong kumiyay? Sa iyo pong company, sa current na kaisya po na nagpapagtrabahuan ninyo, once po kayo ay natapos na po doon sa technical intern trainee program na sinasabi natin, then yung kaisya nyo ay gusto pa kayong i-stay, yung kaisya nyo po ang mag-a-apply po ng SSW visa na sinasabi para po sa inyo. Sila na po yung pwede. Sila na po yung makikipag-usap niyaan, sila na po yung magpa-process niyan para sa inyo. Okay. Pero bali po hawak pa rin kayo ng kumiyay nun. Same pa rin po yung ano nyo, yung kaisya ninyo, yung kumiyay po ninyo. Si kaisya nyo na po at si kumiyay nyo na po ang magtatrabaho para po sa inyo. Kung same yung inyong lugar ng trabaho at same pa rin yung inyong trabaho. So, ang mangyayari, sir, gusto mo, halimbawa, ayaw mo pang umalis doon, training visa ka ngayon, pero kaya lang matatapos na yung kontrata mo, pwede kang mag-change status with the same company. Opo, pwede po yun. Maganda yan, Sila na po yung bahala doon. Si kaisya na po ninyo at saka si kumayay na po ninyo. As long as willing pa po sila na i-extend kayo. Gusto pa po nila yung trabaho ninyo. Okay. So, halimbawa po, nakatagal kayo. So, ilang years pa rin po kayo pwedeng mag-stay nun? Diyan po sa SSWB visa na yan, dalawa po yan. Isa yung 1 at saka isa yung 2. Sa 1 po, 5 years po yung ibinibigay dyan sa pagkakaalam ko 5 po. years? 5 years po yan. So, mag-i-start ka from 1 year. Again, another... Renewable po siya every 6 months or every 1 year. Parang ganun po yung magiging sistema po niyan. So, ibig sabihin, kasi noon, naririnig ko, pag training visa, before, dati noon, nag-start yan, 1 year lang o 2 years lang, uwi na kayo, hindi pwede na. So, nagsimula itong ganitong SSWV last year. Opo, yes ma'am. So, pag gusto pa rin, pag gusto pa rin kayong kunin ng same company, i-change status na lang kayo. Opo, sila na po ang magpa-process po lahat noon para po doon sa technical intern trainee po na nandoon sa kanila custodia. So, you have the right na umayaw. You have the right din na mag-stay. Opo, pwede naman po yun, ma'am. Pero mas maganda na po yun. Kung yung company na po ang nag-offer sa iyo, bakit hindi mo pa po tanggapin? At least ka na same yung trabaho mo, safe ka pa rin safe po doon. Ka pa rin. Sila na po bahala mag-proseso para sa iyo. So ito po sir, halimbawa naka-8, so total 3 years and another 5 years, may chance po ba itong maging permanent visa? Sa ngayon po, wala pa po tayong nakikita na nagkakaroon ng ganoon na napupunta siya sa permanent residency kasi po bago pa lang po. Siguro po pagka nakatakbo na yung ating sinasabing SSWB ng 2 hanggang 3 taon, doon natin makikita ano po yung magiging resulta niyaan para doon sa mga tao o sa mga nag-change ng status. So, sir, ulitin ko, itong SSWV ay nasimulan last year. Yes po. Meron pa po bang ibang status na pwede kayong applyan? From technical intern trainee, either po, pag ikaw ay nakatapos ng 3 taon, umuwi ka sa Pilipinas, babalik ka sa Japan, pwede po kunin mo yung SSWB or mag-retain ka as technical intern trainee pero mas mataas na level. May ganun din pala. So, maski umuwi ka, pwede ka pa rin maging SSW, visa holder, pagbalik mo rito, or technical intern trainee program pa rin yung papasukin mo, pero yung next level na niya. Ang dami, no? Marami po talaga. Marami. Yes. So, isa pong sabihin ko, kapares nyo, sir, alam ko, kayo ay nurse. Opo. Diba? Sa pagiging nurse nyo, may chance po ba kayo dito na pag nag-test, may test po ng mga nurses dito, di ba? Marami po tayong mga exams na makukuha din dito sa Japan para doon sa mga nag-nurse or yung mga gusto maging caregiver. May mga nurse prometric exams po tayo na makukuha doon sa website po ng Japanese government. Makita po ninyo yan. Kung pwede nyo po yan i-check doon para makita nyo yung schedules nila ng mga exam. Kung sakali, makatake kayo noon. Kung ano yung natapos mo, right? Pwede po yun. So, do you have a plan, sir, to
someday na lumipat ka, mag-aral ka na, magtrabaho ka na lang as a nurse dito sa Japan? Kung bibigyan po tayo ng pagkakataon okay. ganoon, Okay. bakit po hindi magandang pagkakataon na po yun para po sa atin? Pero yun po, magiging special skills na kayo, di ba? Yes, ma'am. Siyempre, nurse, di ba? Yes, po. Yun po ba kailangan pa rin ng kumiyay o hindi na? Sa tingin ko po kailangan pa rin yan. Kumbaga kasi sila po yung tagapangasiwa po natin dito. Sila po yung overall na nagche-check ng ating sistema o ng ating trabaho. Kailangan po talaga natin sila. Pero magkakaiba na po yung tawag natin dyan, ma'am. Hindi na po kumiyay. Hindi na kumiyay. Meron na po tayong tinatawag dyan yung pong sinasabi nating support organization. Registered support organization. Registered. Doon na hindi na kumiyay. Yes, ma'am. Kasi ang kumiyay para siyang hacking guys siya na monthly kailangan magbayad ang kumpanya. Marami pa rin kumpanya, di ba? Ibahin ko. Marami pa rin po kasing kumpanya na hindi pa rin kayang magbayad ng 70 lapad. Di ba? Kung mga bandang mga 30 siguro yan kakagatin pa eh. Pero ang 70 lapad para sa maliliit na kumpanya, siguro sa with the big company like sabihin na natin Sharp, National, yung mga ganyan malalaki, nanajumang is nothing. Pero para sa maliliit na kumpanya na nagsisimula or talagang gusto niya maging grow, hindi makakaya ang nanaju, di ba? Usually, ang narinig ko, mga nanaju ang gagastos yan, di ba? Depende na po yan sa magiging usapan ng kaisya at saka po ng kumiyay. And then from their monthly, depende na po yun, ma'am. Usually, mga magkano? Based po kasi sa sinasabi ng law ng Japan na yes, sa law ng Japan. Ikaw po ay nasa SSWB, almost same na po yung magiging salary sa Japanese citizen but not more than. Then depending pa po yan doon sa base o sa experience mo na una mo pong napagtrabahuhan. Agreement between po sa iyo at saka doon po sa iyong magiging employer at saka po doon sa sinasabi nating support organization. Nasa sa inyo na po yan kung paano po lalabas yung inyo pong sahod. I-explain naman po yan sa inyo once po na nandiyan na po kayo sa status na yan or nandiyan, pipirma na po kayo ng kontrata ninyo sa kanila. Pero hindi po sa inyo kinukuha, no? Hindi sa sweldo nyo, no? O may kinukuha certain percentage? Yung percentage po yun sa normal na binabayaran natin dito sa gobyerno ng Japan. Pero yung pong sa sinasabi natin, sila na po yung nag-uusap niyan, ma'am. Sa tingin ko po, yung kaisya at yung kumeka, ano po yung agreement nila, sila na po yan kung paano po nila yan binabayaran monthly, kung paano po yan. Pero yung pong sa atin po, as tayo yung mga nagtatrabaho, wala po yung ganyan, ma'am. Hindi kayo kinakaltasan? Hindi na po siguro dahil meron na po sina agreement niyan in between. Dahil detalye naman po yan lahat sa atin doon sa ating kontrata prior tayo na pumasok doon sa trabaho yun. So, itong SSWB, maire-recommenda mo ba to sa mga training na nandito na kung ayaw niyang umuwi, totoong pwede ito, masasabi mo talagang sigurado sila na pwede sila mag-SSWV? Sa mga kapwa ko na technical intern trainee na nakatapos ng 3 taon at saka 5 taon doon sa ating training program, pwede naman po talaga natin itong kunin kung gusto pa po nating magtrabaho. Pero make sure lang po natin yung 2 punto. Unang-una po, kailangan po maayos po yung ating pakikisama dito sa ating pong kaisya at kumiyay na iiwan. Para po, kung magkaroon po tayo ng pangangailangan sa kanilang suporta, maire-release po nila yung mga dokumento na kakailanganin natin para doon po sa susunod na trabaho po natin. Okay. Opo, yung sa pangalawa naman po, bago po naman tayo humanap noong tinatawag natin na support organization, make sure po mag-investiga din po tayo or mag-check tayo, mag-confirm tayo na ano na ba yung pupuntahan natin, may capacity ba siya talaga or may system ba siya talaga para ilakad kayo sa ganitong resident status. Yun lang po, ma'am. Kailangan lang maging vigilant tayo as technical intern trainee. Nandiyan po lahat ang detalye sa internet ng sa website po ng immigration. Nandiyan po ang detalye. Pwede po tayong magtanong mismo sa immigration office patungkol diyan. Basta kailangan lang po tayo maging vigilante at maging ma-research tayo as technical intern trainee. Yun lang po. Ingat po kayo palagi kasi hindi po natin alam kung ano yung pwede nating mapuntahan. Basta kailangan lang po mahusay yung ating pagpili. Alam po natin yung ating
tamang gagawin. Okay po, kasi po nangyayari ngayon, maraming nagre-recruit, sabihin na natin. Marami po kasi mga training ngayon na nawalan ng trabaho dahil nga humina ang kumpanya, so natanggal sila. Marami po ngayong mga recruiter online, pero i-check po nating mabuti dahil marami pong tumatawag sa atin ng mga training visa na nagbayad sila, wala namang nangyari. So yun po ang very, very sad in a way na umalis ka rito sa isa, akala mo mas maganda, yung pala mas mahihirapan ka, take the risk po talaga. Take the risk talaga. Huwag yung sabihin na, hindi, okay ako doon kasi sinabi yung ganito. No. Sabihin na natin kung mangyari yun, very good. Kung di mangyari yun, wala tayong magawa. Kasi kayo ang nagdesisyon sa sarili nyo. Kayo ang nagdesisyon na umalis dyan at lumipat sa iba, kung ano man ang mangyari, take the risk. Walang sisihan. Kasi tinuro nito, kasi sinyokay nito. Wala pong ganunan. Be a good adult. Be responsible. Responsible. Opo. Ang masasabi po natin ngayon sa nakausap natin si Mr. Blanc, na yun po, wag po tayong basta sige ng sige. Alamin po natin, pupunta natin na legit. Kasi po, marami ngayon na hindi naman natin maaalis, sa hirap din ang buhay, sabihin na natin na mas napupuno ang bulsa nila kaysa sa puso nila. Di po ba? Kasi ang negosyo po para sa inyong lingkod, punuin mo man ang bulsa mo, siguraduhin mong punurin ang puso ng iyong kliyente. Yes. Di ba? Win-win situation po. Win and win tayo dapat, hindi lang yung one-sided win. Yes. Di ba? So kung ano man po yung pinasukan nyo, kung nagdesisyon kayo ron, huwag nyo nang idamay pa yung iba. Na kasi tinuro mo, kasi sinyokay mo, kasi sa Facebook ang gagaling-galing yung magsalita. Huwag na. Take the risk na lang po. Kung sa feel nyo na maganda rito, go! Take the risk. Sige lang. Ang dami pong napaikot dito sa Japan ng mga training visa na willing, nakala nila mas makakalaki ng negosyo sila, makakalaki ng income, ay wala rin palang mangyayari. Kaya po mga kababayan ko, Mr., anong masasabi mo, pwede mong i-share sa kanila ngayon? Yun na lang po, kung magpaplano po tayo na sa ating kababayan. Sa mga kababayan po natin, nagpaplano na transfer doon sa SSW visa na sinasabi, pag-isipan pong maigi, yung pong gagawing aksyon, magpaalam po ng maaga doon po sa ating pong mga kumiyay at kaisya. Tutulungan po nila tayo as long as honest po tayo sa kanila sa gusto po nating gawin. Very important yan. Maging honest ka lang po sa kanila, nandiyan po ang suporta nila sa iyo. Sa tingin ko naman po, hindi po magiging problema kung sasabihin mo na gusto mong magpalit or gusto mong mag-continue na magtrabaho. Ito ay para sa sarili naman natin. Nandiyan sila, magsuporta po sila sa atin. Yun lang po. Yeah. Good luck po and God bless po for everyone. Ayan. Thank you so much. Thank you, Mr. Jeff. Talaga naman, Anthony, arigato gozaimashita. So, yan po si Miss... Ang daldal ko talaga. Grabe ako. Anyway, nabanggit ko na. Yun na lang. Hindi ko naman nabanggit ang family name. O, diba? Na-close ko pa rin. Maraming salamat po. At ito po, mga kababayan ko, ulitin ko po. Kung saan man po kayo pumunta, kung nagbago isip nyo at desisyon nyo yan. Hindi desisyon ng iba. Walang sisihan. Kung mangyari man, merong hindi maganda o mapaganda, take the risk. Take the risk. Walang sisihan. And be relaxed. Kung talagang ibibigay sa'yo ng Panginoon yan, ibibigay yan. Kaya lang, syempre, maging smart tayo dahil minsan talagang may mga magic. Anong tawag doon sa Pilipinas? Yung nabudol-budol daw. Baka mabudol-budol kayo dito, magbayad kayo yung huling sweldo nyo. Okay po mga kababayan ko at sa mga working visa rin po, andito po ang inyong likod kung anong ma-assist po namin sa inyo. Isa lang po ang masasabi ko. Alam mo, thank you. Thank you. Ayan, si Jollibee, lalabas ko na po. Nakikita niyo si Mr. Jollibee? Di ba favorite natin ang Jollibee? Kasi po, gusto kong sabihin sa inyo na huwag tayo magpaka-Jollibee. Kasi marami po rito, halimbawa, pinaubaya sa'yo yung taong yon, pinakilala sa'yo. Biglang malalaman mo na lang, nagkakaroon na sa likod ng kung ano nang nangyayari. Huwag po tayong ganon. Ipaalam po natin dun sa taong talagang nagpakilala kung anong mangyayari, kung anong gusto nyong itulong dun sa kapwa-tao natin, sa kababayan natin. Yung po yung sinasabi ko, huwag tayong maging bida lagi, huwag tayong magpaka-Jollibee. Anyway, yan po ang masasabi ko. Yan po ang mga training visa. May SSWV na ngayon. So,
take the risk din po yan. Kaya alamin niyong mabuti, andyan ang immigration, sasagutin kayo, huwag kayong kung sino-sino papasukan nyo dahil meron pong mga iba-ibang nasyon din, hindi lang Pilipino, na pinaiikot tayo dito dahil sabi, bibigyan ka ng visa after a while, wala naman pala. Isa lang po, kaparang sa sinabi ni Noon, munti ko na naman sabihin ng pangalan. Naku, Diyos ko naman. Diba? Yun po, magpakatotoo po tayo. Be honest. The best. Wala na pong iba kundi maging totoo tayo sa kapwa natin. Dahil pag totoo ka sa kapwa mo, alam ng Panginoon at hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pero kung halimbawang may something ka on your own, kailangan ako be rich and ayoko maging rich, bad yan. So, mga kababayan ko, bago humaba ang araw na ko, nag-overdaw ako, sabi ni, ayun, nagbibigay ng oras. Maraming salamat sa iyo, sir, and thank you so much, and good luck to you all your upcoming. Honto, arigato gozaimashita. So, wag po tayo magpaka-Jollibee. Anyway, pasok na po tayo sa commercial natin. Onegaishimasu.
makikita nyo, andito po kami sa Yamanashi, sa Hokutoshi. Kung makikita nyo po, ang tubig na galing dun ay ito po sa Diyos na ito na ginagawa namin. Ito po ay galing sa bundok dito po sa Hokutoshi. Dahil talagang makikita nyo ang yan. Ipapokus po natin ang tubig galing po dyan dito. Kaya wag nyo pong kalimutan, ang tubig po namin ay very special. Talagang very special para sa magandang immune system natin. Naubos ko. Ang sarap. Super. Yummy. Kumontak lang po kayo sa amin. Onegaishimasu. Yan po ang aming tubig ng Victoria Natural Juice. Ayan, napanood niyo po kanina si Mr. Blank. Maraming salamat po sa mga comment nyo. At gusto ko pong sabihin, ito po ay galing kay Miss Beverly Cayman. Thank you, babes. Thank you sa Jollibee. May kanta pala siya, oh. Ano raw? Kakantayin ko yan. Ayan, ang Jollibee. Namimiss natin ang Jollibee, di ba, pagkain. So, wag po tayo magpaka-Jollibee. Kailangan magpaalam tayo, wag magbusina muna para hindi makasagasa. Okay po? Masarap tumulong sa kababayan natin. Kung meron nang tumutulong na iba, wag po nating masyadong i-Jollibee. Jollibee talaga ako, no? Kasi po, tinuro yan ni Miss Carmen, yung kasama naming team mag-usap. Sabi niya sa akin, Ma'am, may Jollibee sa comment. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, may kumakain ng Jollibee sa comment. Kala ko ganon. Sabi sa akin ni Miss Carmen, Ma'am, oh, ang daming Jollibee. Ay ko, ano yan? Ang daming nagbibida-bida. Yung pala yun, mga pabida-bida. Okay naman, wala namang masama maging bida. Wag lang kayo makasagasa ng kapwa nyo. Wag, masama po yun. Very bad yun, makasagasa. Okay po, pasok na tayo sa mga katanungan ng ating kababayan bago tayo mag-ending. At kumukulo na ang aking tiyan, nagsasalita na. Masama daw magutom ang malusog. Okay, unang katanungan po. Totoo po ba ang foreign families ay hindi pwedeng makapasok mag-isa sa Pilipinas? Totoo po yan. So last week, hindi ko po masyadong na-confirm to. Totoo po kasi po meron tayong isang kababayan na hindi nakapasok, hindi nakalabas ng Japan. At sa Japan palang hinold na siya dahil hindi kasama ang pamilya. Kaya para po malaman nyo yan, nung isang araw po, kahapon po ata, nag-live ako at sinabi ko, unti-unti ko anong mga kailangan. Kung kailangan nyo po ng information, you can call us sa 0909-343-0123. Ngayon po, 2:30 kami magsisimula, kaya kung may katanungan pa po kayo, tawag lang po kayo sa aming numero. Totoo pong hindi pwede. Yan po ang masasabi ko. Although before po, kasi meron tayong kababayan na hindi man kasama, nung tayo na may visa, ay nakapasok naman siya, nakalabas siya. Kaya hindi po natin talaga alam. I'm not very sure kasi hindi po ako immigration, hindi ako lawyer, hindi rin ako taga-embassy. So yun po, masasabi ko, take the risk na lang. Pero sundin po natin ang mga regulasyon. Kung ano-ano man po yan, i-PM nyo lang po kami. Pangalawang katanungan. Pwede po bang makapasok sa Japan ang anak ko na nakapasok sa Kosikitong family registry ng papa niyang Hapon? Yes, ma'am. Ang mangyayari po niyan, medyo mahabang istorya. Depende po kasi yan eh. Depende so
kung naipasok man siya at bakit nawala si father at bakit hindi nagsusuporta si father, yan po ang gusto naming malaman bago ko sabihin sa yung 100% yes. Kaya tawagan niyo lang po kami o mag-PM lang po kayo sa aming numero. Sa aming Facebook page sa Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Lalo na yan, nakapasok sa Kusikitong, malakas ang puntos po niya na magka-chance na dito ay marehistro siya ng lalo. Makilala siya as a Japanese talaga. Pwede po natin yan alamin. Pakita nyo lang po sa amin ng Kusikitong kasi dalawang klase po ang nakalagay sa Kusikitong. Either ang nilagay ng ama, inampon, or anak niya. As a Filipino citizen or as a Japanese citizen. Yan po. Mag-ingat po kayo sa mga Kusikitohong kasi na-experience po ng inyong lingkod, nakalagay man sa Kusikitohong na ang akala natin ay pwede na maging Japanese, hindi po pala pwede. At may certain age po na hindi po pwede talaga. So, PM lang po kayo. Kaya ma'am, i-PM niyo po ako tungkol sa inyong anak na nakalagay naman sa Kusikitohong para sa akin po. Ang posibilidad nito ay mataas pero kailangan alamin po natin, tignan po natin, pagbasihan po natin kung anong nangyari talaga. Okay, pangatlong katanungan naman po. Ito ang pangatlo. Paano ko po madadala ang anak ko sa Japan? Matagal nang nasa Pinas, may dual passport. Kaya lang wala po akong visa. So ang anak niya po, meron siyang anak na dalawa na may dual passport, meaning to say may Japanese passport. Ngayon, gusto niya mandalin dito, hindi niya madala kasi ang visa niya ay wala. Wala siyang visa. Pero yung husband niya rin, at the same time, binanggit niya po ito, hindi niya na rin nakikita, hindi na rin kumokontak sa kanila. Madalang na, as in, totally ata wala na. So ang gusto niyang mangyari, pumunta sa Laritos sa Japan na mag-iina. Pero yung mga bata, 100% makakapasok kasi may Japanese passport po. Ang tanong lang dyan, kung may dual naman, hindi naman siya magiging overstay. Kung na-dual citizen nyo siya. Kung halimbawa po sa inyo, ang tingin ko po ma'am, pwede po kayo makapasok. Kasi may mga excuses na dapat gawin doon sa letter para po kayo ay mabigyan ng COE dito. May chance po yan na makapunta kayo kasi maliliit pa ata yung mga bata. May chance po yan kasi marami pong mga nanay dito na ang anak lang nila ang Japanese passport pero sila walang visa. Pagdating po rito na change status sila. Pero yung sa inyo po, hindi ako nag-100%. Ipaalam nyo po sa amin, ipakita nyo po yung mga lahat, yung history nyo, doon ko po kayo sasagutin at doon po kami mag-a-assist para sa inyo. Dahil mahirap po, iba-ibang case yan eh. Hindi pare-pareho, hindi ko dual citizen yung anak niya o Japanese eh. Yes, pwede na po yan. Hindi po. Hanapin pa rin po natin kung ano ang maganda talaga at totoong sagot. Okay po. Ngayon po, kasi binamadali na ata dahil gutom na rin daw yung hapon. Ano pa ba? Anyway, kukuha naman po tayo ng katanungan ngayon sa ating mga kababayan from Miss Rica. Miss Rica, anong Q&A, anong question natin ngayon? Unang katanungan po. Yes, mataas na boses. Malakas na boses mo. Salbahay ako na. Hi, Miss Teresita Cato. Parang may kapangalan ka. Yes. Ma'am, ano po ba ang mga kailangan pag uuwi po sa Pinas? Okay. Mag-isa lang po ako uuwi. Okay, ma'am. Kung kayo po ay under Philippine passport or Japanese passport, yan ang unang katanungan. Kasi meron pong mga kababayan tayo na under the Japanese passport. Kung kayo lang po ay, okay, sabihin na natin sa Philippine passport, ang kailangan nyo lang po, syempre, ticket, no? And then QR code at hotel. Although, kung mahirapan po kayo mag-online, pwede naman po pagdating sa Pilipinas. Yun nga lang po, talagang maghintay kayo kasi kung maraming dumating na aeroplano, pipila kayo. Unlike kung gagawin nyo na yan online bago kayo bumaba, tinatanggap naman po yan sa Pilipinas. At syempre, ang hotel booking po, siguraduhin nyo na DOH. Kasi kung nakabook man kayo ng hotel, ay mura to, dito na lang ako. Pagdating nyo ron, hindi po pwede ito kasi hindi ito accredited. Yan po ang ingatan nyo. So, yun lang naman po. At saka kumuha po kayo ng ROR or hindi ko alam kung gano'ng katagal kayo. Multiple entry para sigurado dahil lalo na ngayon. Alam nyo naman, pag permanent visa tayo, good for 1 year lang yan. Yan po ay para sa Philippine passport. Kung kayo naman po ay Japanese passport, meron kayong ipapakita dapat na mga papeles like, sabihin na natin, yung mga birth certificate nyo,
na dati ka at meron kayong tatak before, yung Japanese passport nyo na balikbayan. But still, may hiningi pa rin po sila na kailangan kasama ang pamilya. Pero with you, dahil po nabasa ko rin sa ilang advisory, na pag halimbawa meron kang ganito, meron gano'n, parang nakaka-entry naman po, pero mas maganda na i-double check nyo pa rin po yan mismo sa immigration sa Pilipinas. At mismo, ang airline po, pwede nyo tawagan bago kayo lumipad. Dahil nandun po ang mga restriction. Malalaman nyo po yan. Depende po yan sa airline. Hindi lahat ng airline pare-pareho ang rules. Yan po ang na-discover ko. Hindi lahat ng airline pare-pareho ang rules. Dahil merong nakalusot doon, merong hindi nakalusot dito. Kaya mahirap magsalita po na okay na yan. Yan po. Yes. Pangalawang katanungan po. Yes. Galing po kay Risa Asir Castillo. Hi, Miss Castillo. Risa, kamusta po? Yes. Paano po kaya pagbalik ng Japan ang Japanese passport? Ano po ang mga requirements? Okay, sa Japanese passport, wala po kayong requirement. Number 1, hindi nyo kailangan magpa-swab test sa Pilipinas para makabalik dito. No. Hindi po kailangan ng Japan Immigration, ng Japan Government, ang mga Japanese passport na magkaroon ng swab test from the Philippines. Hindi nyo po kailangan. Wala po kayong kailangan. Dahil you're citizen kayo dito, wala po. Ang kailangan nyo lang is ticket nyo. That's it. Pagpasok nyo dito, may PCR po dito yon. Okay. Pangatlong katanungan po, galing po kay Joyce Ann Ragasa. Hi, Miss Joyce Ann, Miss Ragasa, kamusta po kayo? Ask ko lang po, may partner akong Japanese citizen. Okay, partner. Okay. May anak kami. Ano po ang mga dapat niyang gawin para makakuha ng visa? Para po siya makakuha ng visa, number 1, partner lang, hindi kasal, di ba? Partner lang. So ma'am, kung kayo po, ibig sabihin partner, hindi kayo kasal, di ba? Pero may anak kayo. Kukuha po kayo ng ng visa sa Philippine Embassy or else pwede po kayo mag-send ng email sa Philippine Embassy and sabihin niyo po yung concern nyo. From there, yung sagot ng embassy, dun po kayo mag-relay na lang. Kasi po, ang pagkakaalam ng inyong lingkod, kung hindi po kasal, hindi po pwedeng pumasok sa Philippines. Maski po sabihin na nating may anak kayo, pero hindi po ako immigration at hindi ako embassy, sinasabi ko pa ulit-ulit, kailangan po mag-email po kayo sa Philippine Embassy. I-email nyo po ang inyong concern at sasagutin po kayo nun. Pero so far po medyo, I'm not very sure kasi po sinabihan ako mismo ng immigration na halimbawa po, kasal lang dito sa Japan, maski nga po kasal dito sa Japan at hindi recognize sa Pilipinas, medyo no entry muna po siya. No entry pa siya. Pero pwede niyong ipanotaryo sa Japan Embassy, sa Philippine Embassy dito sa Japan, inotaryo yung kasikotong as a husband and wife kayo, pwede niyo pong iuwi ang inyong husband. Pero sa partner, na meron naman po atang chance, tingnan natin doon, kasi tignan natin yung family tree ninyo po, dahil meron kayong anak. Diba? I-check nyo po sa, the best is Philippine Embassy. Okay po, yan ang ating tatlong katanungan, Miss Rica, no? Wala namang urgency, no? Wala naman. Maraming salamat po sa inyong lahat at sumobra na kami, naging 2:00 na, guminasay po. At pwede nyo po itong mapanood sa YouTube at every Saturday po may re-live kami. At syempre ang ating quote for today. Ang quote for today, sinulat ko na lang sa kamay, hindi ko tuloy mabasa dahil sulat kamay ko to. Alam mo, pag sulat kamay ko, hindi ko nababasa. Sulat ng iba, nababasa ko. Bakit kaya? Ang ganda masyado yung sulat ko, no? Dahil mo, hindi ko siya mabasa, in fairness. Eto, can I read the quote for today, manager? Okay. Can you bigger it? I cannot read. Why is it small, the TV? Can you open it? Yes. That's it. Okay, ang quote for today. Ang taong laging panalo ay gumagawa ng paraan. Subalit, ang taong laging talo ay puro dahilan. Yes, di ba? May kasabihan pa rin pong isa niyan. Kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, puro dahilan. Kaya mga kababayan ko, yan po ang pag-ingatan natin dahil bawat bagay dito, kung meron mang pagsubok, meron pong dahilan yan at may sagot dyan. Kaya wag po tayo mawawalan ng pag-asa. Tandaan natin, kung gusto mo may paraan, kung ayaw mo may dahilan.
Yan po ang quote for today natin na sa ibang meaning naman na ginawa ng inyong lingkod. Ang taong laging panalo ay gumagawa ng paraan, subalit ang taong laging talo ay puro dahilan. Ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa, at nagsasabi sa inyo, thank you so much for today na nagkaroon kami ng maraming error. Pasensya na po kayo. Next week po, matagambarimas. Onegaishimasu po, and for my last word, at wag niyo munang kalimutan po palang aming NPO na tinutulungan natin every year. And next year, makikita niyo po kung sino naman ang ating maaabutan ng tulong para sa ating kababayan na less fortunate sa Pilipinas. Yan po ay ginaganap sa Cavite every year. And don't forget, on December 19, mga taga Yamanashi-ken, onegaishimasu, taga Kofu, Nirasaki, kung may time po kayo, 12-19, ito po ay voluntaryo ni Miss Sayaka. Siya po mismo ang nagko-compose ng mga piano, ng mga music na itutugtugin niya. Yung iba po ay gawa niya, yung iba po ay syempre, pinractice niya para ma-play niya sa 12-19, ito pong December yan, dito po sa Riverside Cafe na dating Zen Cafe Stadio. Onegaishimasu po, yoroshiku po. At for my last word, syempre, may we all live with love, peace, and harmony to all. Arigatou gozaimasu. Thank you, Team Mag-usap. Arigatou gozaimasu. Bye! Arigatou gozaimasu. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo